Praise God. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tunay ng Diyos po ay napakabuti. Lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang minamahal. Sa'yo lamang ako maglilingkod. Sa'yo lamang ako ay sasamba. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang minamahal. Sa'yo lamang ako maglilingkod. Sa'yo lamang ako ay sasamba. Pinoy-ibig kita ng buong puso, ng buong isip at kaluluwa. Tanging sa'yo lamang iaalay ang buhay, pagkat ika'y minamahal. Jesus, ililingkod sa'yo ng buong puso, ng buong isip at kaluluwa. Hangin sa'yo lamang iaalay ang buhay, pagkat ika'y minamahal. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang minamahal. Sa'yo lamang ako maglilingkod. Sa'yo lamang ako ay sasamba. Nilibig kita ng buong puso, ng buong isip at luwa. Tanging sa'yo lamang ang iaalay ang buhay, pagkat ika'y minamahal. Jesus, ibig kita ng buong puso, ng buong isip at kaluluwa. Tanging sa'yo lamang iaalay ang buhay, pagkat ika'y minamahal. Jesus, lingkod sa'yo ng buong puso, ng buong isip at kaluluwa. Tanging sa'yo lamang iaalay ang buhay, pagkat ika'y minamahal. Jesus, minamahal. Jesus. Yes. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tunay ng Diyos po ay napakabuti. Dear brothers and sisters, nais ko po na muli po ipahayag sa inyo ang kalooban po ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kung bakit po tayo po ay dumadaan sa mga sitwasyon na ganito pong mga pagsubok, sapagkat mayroon pong gustong ipalaala sa atin ang Panginoon, na sabi nga po niya sa Genesis chapter 17 verse 1, ako ang Diyos na makapangyarihan sa langit at sa lupa at ang lumikha. Sa akin ay walang mahirap na bagay. Sabi po ng Jeremiah 32:27. So pinakikilala po niya ang kanyang sarili
Kung wala siya, wala po tayong magagawa. Kaya, dear brothers and sisters, ipinakikita po ng Diyos na ang mga pagsubok pong ito na dumarating sa atin at sa buong mundo, ito po ay hindi parusa ng Diyos. Ito po ay hindi po gawa ng kaaway at hindi po ito lalong hindi gawa ng Diyos. Ito po ay dala ng lahat ng problema ng mga tao. Sapagkat sila po ay nagkukulang sa Diyos ang bawat isa sa atin. Kung bakit napapahintulutan ng Diyos yan at hindi po niya makontrol. Kagaya po ng isang dilobyo na kagaya po ng COVID-19 ay yan po ay galing sa pagkakasala ng isang tao. Ibig sabihin, hindi po ito gawa ng Diyos at ng Diablo. Ito po ay gawa ng ating mga ginagawa sa araw-araw. Lalo na po yung tayo po'y makalimot sa Diyos at hindi po tayo makapagbigay ng panahon sa ating Panginoon. Kaya't hindi po nabibigyan niya ng proteksyon ang ating bansa, ang ating mundo, ang bawat tao, sapagkat ang tao po ngayon ay abalang-abala sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya, dear brothers and sisters, pakinggan niyo pong mabuti ang aking sasabihin, sapagkat ito po ay malaking aral din para sa atin kung ito po inyong maririnig. Ipinakikita po ng Diyos, sabi po dito sa Hebreo 12 verse 2, ang sabi po dito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan ng kabuuan ng ating pananampalataya dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Ipinakikita po naman ng unang Korinto chapter 13 verse 10-13. Sabi nga po ng unang Korinto 10:13, ito po ang sabi. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya, sa halip pagdating ng pagsubok ay bibigyan niya kayo ng lakas. Alam niyo po kung bakit? Ang lahat ng pangyayari sa ating bansa, sa ating mundo, ay hindi po ito kagagawan ng ating Panginoon. Ito po ay naganap sapagkat dala po ng ating mga pagkukulang sa Kanya. Kaya yung divine protection po sa ating bansa, sa ating mundo, sa bawat tao, ay hindi po, ito po ay kusang nawala. Sapagkat ang bawat isa po sa atin, simulan tayo isilang, ay meron na po tayong protection. At hanggang tayo po'y binyagan, at hanggang tayo magkaisip, ang protection po ay nasa sa atin. Ngunit dahil sa ang tao po ay naging abala sa mga bagay na makamundo, ng mga bagay dito sa mundo, na may hangganan, ay hindi nila po napansin na yung pinagkakaabalahan nila na mga bagay dito sa mundo ay ang lumikha po ay ang Diyos. At hindi nila nabigyan ng panahon ang Diyos na sila na ang Panginoon ay pasalamatan. O bigyan ng panahon, ialay ang isang araw sa ating Panginoon na hindi po tayo nagtatrabaho, kundi tayo po ay nagbibigay ng parangal at papuri sa ating Panginoon. Kaya, dear brothers and sisters, kung bakit dumating po ang mga pagsubok na ito, ang COVID-19,
sa buhay at pamumuhay ng tao at sa bawat bansa at higit sa bansa natin na ito po ay kumakalat pa at hindi po ito makontrol ng ating government official o ng mga tao o dalubhasa sa mga scientists o paggawa ng mga vaccine, ay hindi po ito alam kung paano nila po ito bibigyan ng solusyon o kagalingan ang mga tinamaan po ng COVID-19. Ito po ang sinasabi. Dear brothers and sisters, ipinakikita po ng pagsubok po na dumating sa bawat tao ay may tinatawag po itong capacity to compare. Ano pong kapasidad upang ito'y mapaglabanan o mapagtagumpayan ng bawat tao? Sapagkat ang bawat isa sa atin ay walang sapat na kaalaman upang ito po ay mapagtagumpayan. Kaya tayo po, kapag wala tayong sapat na kaalaman upang mapagtagumpayan ang ganitong crisis, ang ganitong mga problema, ay tayo pong lahat ay mapapahamak. Sapagkat o lahat ay mamamatay. Ngunit may pag-asa pa po tayo na tayo po ay magkaroon ng solusyon ang mga bagay nito. At ito po ay ang paglapit sa ating Panginoong Hesus. Ang paghingi ng tawad sa lahat ng ating mga pagkukulang sa Kanya. Ang lahat ng ating mga naging kaabalahan sa mga bagay na walang kabuluhan, na tanging lumikha rin ay ang Diyos, ay doon po tayo na-focus. Dapat magbigay tayo ng isang araw na sa Kanya naman ay magbigay focus at tayo po'y magpasalamat sa kabutihan na ginagawa ng Diyos sa ating mundo, sa ating bansa, at sa ating pong bawat tao. Sabi po ng Roma, chapter 8, verse 11, dwells you kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siya'y muling bumuhay kay Jesucristo. Ang Diyos ding iyon ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang namamatay sa pamagitan ng Kanyang Espiritu na nananahan sa inyo. So, pinakikita po ng Diyos, dear brothers and sisters, ang bawat isa po sa atin ay simula nung pinanganak tayo at nasa sinapupunan pa tayo ng ating magulang, ang Espiritu po ng Diyos ay nasa atin na. Una, may tinatawag po niya sa Bible na body, soul, and spirit. Ang spirit po ay nasa sa atin na simula pa tayo ng isilang. Ngunit ito po ay nawawala kapag ang bawat isa ay nagkakasama. Nawawala po ang divine protection sa ating bansa, sa ating mundo, ng banal na Espiritu ng Diyos. Kapag ang tao po ay walang ginawa kundi ang sa mundo na lang ay pumukos, ay titiyakin po ng Diyos na yung Espiritu niya na ibinigay sa bawat tao at proteksyon sa ating bansa o sa ating mundo, ay ito po ay kusang mawawala. Sapagkat ang tao po ay nagkasala at hindi po nakalimot na sila na humingi ng tawad sa ating Panginoong Hesus. At napokus po sila sa mga bagay na walang kabuluhan na dapat ay magbibigay sila ng panahon, araw sa ating Panginoong Hesus upang manalangin, sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan at patuloy na magbigay sa Kanya ng parangal at papuri sa isang araw lang na hinihingi ng Diyos. Sa pamagitan po
ng ating pananalangin at pagsamba at pakikipagkaisa sa pagpupuri sa Kanya. Kaya pinakikita po ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos na bumuhay sa bawat tao, ay siya rin po ang Espiritu ng Diyos na bumuhay sa Panginoong Jesucristo. At ang Espiritu din ng ito, nananahan sa atin ang hindi makagalaw upang tayo po ay palakasin, iligtas, tulungan at ingatan. Sapagkat tayo po ay nagkakasala at nawawalan na ng panahon sa Diyos. Ibinakikita po ng ating Panginoong Jesucristo na kung bakit ituon daw po natin sa Kanya ang ating isip at puso. Fix in your eyes to our Lord Jesus Christ. Kapag tayo po ay dumadaan na sa sitwasyon na tayo nahihirapan na, kagaya po ng COVID-19 na pumupuksa at nagbibigay ng karamdaman sa bawat tao, panahon na po para tayo po ay lumapit sa Panginoon at tayo po ay humingi ng tawad, magsisi sa lahat ng ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala sa Kanya. Upang may balik po sa atin ang Espiritu na hindi nakagalaw sa buhay natin, kung patuloy tayo na magsasamba sa Kanya at manunong, sabi po ng Zacarias chapter 1 verse 3, ang sabi po doon, manumbalik kayo sa akin at muli ko kayong kakalingahin. So, pinakikita po ng Diyos na panahon na po na para tayo ay ituon naman natin sa Diyos. Sapagkat tayo pong lahat ay kapag hindi nagbalik loob sa Panginoon at hindi tayo nagbigay ng panahon sa Diyos at tayo po'y pumuko sa mundong ito, titiyakin po ng Diyos na hindi po siya manghihinayang sa buhay natin taglay. Ito'y kukunin ng Diyos, ito'y mawawala. Kagaya na nangyari po sa panahon ni Noah na ang tao po ay sobrang ng kasamaan, na-focus na sila sa mga bagay na walang kabuluhan, nakalimutan ng Diyos, kaya't dumating ang isang baha at sila po'y nilunod. Ngunit isang tao lang ang nakaligtas, kundi si Noah at ang kanyang pamilya na nagbibigay panahon at focus sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating Diyos Ama. So, pinakikita po, wala pong natira. Ang pamilya lang ni Noah na nakasakay sa isang arko. At ito yung arkong ito'y bangka na malaki na pinagawa ng Diyos sa kanya, sapagkat siya lang po ang nakita ng Panginoon na nagpo-focus sa kanya. So, nakikita po ng Diyos, isa din ang pangyayari po na naganap sa panahon po ni Lot. Ang Sodoma at Gomorrah po ay sobrang na rin kasamaan. Nariyan po ang immorality, nariyan po yung pakikiapid, pagpatay, pagnanakaw, lahat po ng kasalanan, pangkukulang, lahat ng kasalanan ng tao ay nanatili po sa Sodoma at Gomorrah. Kaya dumating na ang panahon na ang Panginoon po ay nagalit na at hinayaan po ng Diyos na ito po ay mabura ang Sodoma at Gomorrah, at ang tanging naligtas lamang po ay ang pamilya po ni Lot. At ngayon po ay siya'y nabuhay at siya lamang po ang nabuhay sapagkat sila po ay hindi nakalimot sa ating Panginoon na si Yahweh na ating Diyos sa pangalan ni Jesus. Kaya sinasabi po dito ng Romans chapter 1 verse 9, alam ng Diyos na pinaglilingkuran ng buong puso sa ating pangangaral ng mabuting balita tungkol sa kanyang anak. Na kapag ang isang tao po ay mayroong panahon sa Diyos na tayo gagaya ng mga mangangaral ng salita ng Diyos, mga naglilingkod sa Diyos,
Sabi nga po, kahit hindi po ikaw pastor, kapag ikaw po ay nagbibigay ng panahon sa Diyos, ikaw ay nagpapatotoo sa kabutihan ng Diyos, ikaw ay God's conscious, ay darating din po ang panahon na ikaw po ay maliligtas sa lahat ng gawa ng mundong ito. Ibig sabihin, hindi ka po maaapektuhan anumang crisis, anumang kalamidad ang nagaganap po sa mundong ito. Sapagkat ikaw po ay may focus, ikaw may panahon sa ating Panginoon at sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ipinakikita po ng Diyos na nakalulungkot po ang mga tao pong walang panahon sa Diyos. Sapagkat kapag dumating bigla-bigla ang isang pagsubok, ay hindi po nila masanggap na kahit sila po ay magpagamot at ubusin nila ang kanilang kayamanan, ay nauubos po ang kanilang kayamanan sa pagpapagamot kung may sakit. Kung sila may mga dumating ang kahirapan, hindi nila alam kung sino ang lalapitan, at kung dumating man ang mga mga pagsubok na ito, problema, ay walang makapitan sapagkat sila po ay hindi nakaalala sa Diyos ng panahon na sila'y nasa kaginhawaan. At sila po'y napokus dito po sa mundo na kung saan ay itong mundo daw po natin ito ay hindi ito ang ating tirahan, kundi ang ating tunay na tahanan ay ang langit, ang kaharian ng Diyos. So dear brothers and sisters, ipinakikita po ng Diyos na ang capacity ng Diyos ay magmahal sa atin. Ang Panginoong Yesus ay tuloy-tuloy na nagmamahal sa atin. Ngunit marami po ang sa Kanya ay hindi nagmamahal. Sapagkat nga po, walang panahon sa Kanya. Nakakaalala sila na may Diyos. Ngunit hindi po nila nabibigyan ng tunay na panahon ang Diyos. At sila po ay nahahati ang nangyayari. Sila po ay may oras sa Diyos, ngunit pagdating ng hapon, sila po ay nandun sa hanap buhay. Hindi po ang kanilang pong pagbibigay ng panahon sa Diyos. Kaya't ang Diyos po ay naninibugho sapagkat sila po ay hindi po nagbibigay ng panahon sa ating Panginoong Jesucristo. Dear brothers and sisters, sinasabi po ng unang Korinto 9:24, alam ninyo na ang bawat isa ay kasali sa takbuhan. At tumatakbo ang lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. May sinasabi po dito na marami po ang kumikilala sa Diyos. Marami po ang nagbibigay din ng panahon sa Diyos, ngunit hindi po nanggagaling sa puso ang kanilang pagbibigay ng panahon. At ang isip po nila ay nandun sa negosyo, ang isip po nila sa kanilang pupuntahan na outing, ang pupuntahan nilang party, ibig sabihin nahahati po. Ngunit hindi po dapat. Sapagkat sabi po ng Efeso chapter 2 verse 10, tayo kanyang nilalang at nilikha sa pamagitan ni Jesucristo upang iuukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti at itinalaga tayo ng Diyos. At ito daw po ay dapat panahon na tayo makagawa ng mabuti sa ating kapwa para sa Diyos. Pero nangyayari po ay nagkakanya-kanya. Ipinakikita po ng ating Panginoon na ang sabi po ay kapag dumating ang pagsubok at hindi lahat ng tao ay nakaranas ng pagsubok. Ngunit pag dumating ang pagsubok sa mga taong kumikilala sa Diyos, ay sila po
ay bibigyan ng Panginoon ng lakas upang mapagtagumpayan ito. Pero yung mga tao po na walang panahon sa ating Panginoong Hesus at ang panahon ay binibigay nila sa mundong ito sa kanilang pong mga ginagawa at wala ang Diyos at hindi napaparangalan ang Diyos, sila po ay ang mga tao na kapag dumating ang pagsubok ay hindi nila po mapagtagumpayan hanggang sa sila po ay naglalako dito po sa lupa. Kaya dear brothers and sisters, makinig at unawain po ninyong mabuti ang aking sinasabi. Sinasabi po dito, nang sabi po ng Hebreo 12 verse 2, direct attention sa ating Panginoong Hesus. Fix your mind and eyes to the Lord. Sapagkat kung ating pong sa sinasabi po ng awit 37 verse 1, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Alam niyo po ba na kung dumating man ang pagsubok na kagaya po ng COVID-19, ito po ang palaala sa atin. Huwag daw po tayong mabalisa dahil sa masamang nangyayari. Kung tayo po ay tunay at may malalim na ugnayan o communication o malalim na pagmamahal sa ating Panginoon Jesus. Sinabi po ng awit 37 verse 2, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Ito po ay para sa mga Diyos, sa mga taong nagmamahal sa Diyos. Na kapag ikaw po ay tuloy-tuloy na sa Kanya po ay nagbibigay ng panahon, ikaw ay nakapokus sa ating Panginoong Hesus, umasa ka daw po na mananahan ka sa ligtas na lupain. At yan na po ay gawa ng Diyos. Ipinakikita po sa atin ng Panginoon. Sabi po ng awit 37 verse 5, ang iyong sarili sa Kanya italaga, tulungang ganap kapag ikaw ay nagtitiwala. So ipinakikita po ng Diyos na kapag ikaw po ay nakapokus sa Kanya, at kahit ikaw po ay may mga pagsubok na dinadaan at daraan, ay hindi po ito hahayaan ng Panginoon na ito'y matuloy at ito'y madaanan o ang pamilya mo. Sapagkat ang sarili mo ay itinalaga mo na sa Kanya. At ganap na ikaw ay sa Kanya nagtitiwala. Yun po ang kakaibahan ng mga taong hindi focus sa Diyos at focus sa ating Panginoon. Na kapag ikaw ay hindi focus sa Diyos, kapag dumating ang isang pagsubok, halos mawasaw ang lahat ng bagay sa buhay mo. Pero kapag ikaw ay nagbibigay ng oras at panahon sa Diyos, sabi nga po, God's conscious, ay titiyakin po ng Diyos sa iyong pagtitiwala sa Kanya, ay hindi ka po mapapahamak. Sinasabi po, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Na kung kagaya po ng COVID-19, hindi po gusto natin ito na ito'y dumating. Pero dahil bakit po ito'y bigla-biglang dumating sa buhay at pamumuhay ng tao at sa ating bansa at sa ating mundo na hindi inaasahan, dahil nga po sa kawalan ng panahon sa Diyos ng tao, ay nanilibog ko ng Panginoon sapagkat tayo po'y nagkukulang. Ngunit kapag ikaw ay tuloy-tuloy na kahit walang problema, walang pagsubok, at
nasa kasaganan at nasa kagandahan ng pamumuhay, ikaw ay laging sa Kanya'y babad sa pananalangin, sa pakikipag-isa sa Kanya, nagpaparangal ka, nagbibigay ka ng pagsamba sa every Sunday o araw-araw. Ang Diyos ay lagi mong kinakausap. Siya'y lagi mong inaawitan, siya'y iyong pinupupurihan. Ay pumanatag ka po. Sapagkat sa gitna na dumating na panahon ng COVID-19, ay hindi ka po malalapatan at hindi ka po at makakapitan maging ang iyong pamilya. Sapagkat ikaw at ang iyong pamilya ay pinoproteksyonan ng Diyos. Dahil sa iyong patuloy ng pagiging malapit at laging focus sa Kanya kahit hindi mo siya nakikita. Dear brothers and sisters, ang sabi po ng 2 Korinto, chapter 4, verse 17, ang bahagyang panandaliang kapigatian na dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakan na walang hanggan at walang katulad. Ang pagdating po ng COVID-19 sa ating bansa at sa bawat buhay ng tao sa ating mundo, ito po ay panandalian lamang na ito'y mananatili. Hanggat hindi ang tao natututo na maging malapit sa ating Panginoong Hesus, hanggat hindi sila natututo sa Kanya'y magbigay ng panahon, at hanggat hindi sila natututo na sila'y magparangal sa Diyos, ay mananatili pa po ito. At dapat para ito'y mawala na ang ganitong gawa ng COVID-19 sa ating mundo, ay tayo po'y magbalik loob na sa Panginoon. At tayo po'y magsisi sa lahat ng ating kasalanan. Tanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At manatili tayong kumapit sa Kanyang mga pangako. At ang sabi po ng Zacarias chapter 1 verse 3, ay muli daw po tayong kakalingain ng Diyos. At hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sapagkat ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Ama, ay punong-puno ng pag-ibig sa Kanyang puso para sa atin. So pinakikita po ng Diyos na sa kapighatian na dinaranas ng mga anak ng Diyos ay kaunting tiis. At laging manalangin, laging sa Kanya po ay makipag-usap. Lagi natin siyang purihin ng purihin. Siya'y ating pong pasalamatan. Siya'y ating pong hinanang tawad. Tanggapin mo siya bilang Panginoon. Siya po'y bigyan natin ng panahon at focus, ang ating Panginoong Jesucristo, upang alisin sa ating mundo at sa ating bansa at sa bawat buhay natin at pamumuhay ang ganito pong kalamidad o pandemic kagaya ng COVID-19. So, pinakikita po ng Diyos. Ang sabi po ng Kronika, chapter 7, verse 14, kung ang aking bayan ay matututong tumalikod sa kanilang kasamaan at sila'y haharap sa akin at sila'y magsisisi sa kanilang kasamaan, ay muli kong ibabalik ang lahat sa kanilang nawala. At ang sabi po ng Kawikaan 24 verse 10, kung hindi ka makakatagal sa panahon ng kahirapan, nangangahulugan nga ikaw ay mahina. Dear brothers and sisters,
So, ipinakikita po ng Diyos sa ganito pong pagtitiis, sa ganito pong kalamidad o pandemic, sa ganito pong sitwasyon ng buhay, ay marami na pong naaapektuhan. Kung tayo po ay hindi pa tayo kikilos upang tayo manalangin at magbalik loob sa Diyos, ay hindi po ito matatanggal sa ating mundo at sa ating bansa. Kahit sama-sama po tayong manalangin sa Panginoon, sapagkat sa panahon ng kahirapan, matuto kang magbalik loob sa Diyos, magsisisi ang mga kasalanan, upang ang lahat ng kahinaan mo ito ay mapagtagumpayan mo at bigyan ka ng lakas ng Panginoon upang ito ay iyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito. Daniel chapter 3 verse 17, kung ating pong bibigyan ng focus ang Biblia sa pangyayari kina Shadrach, Meshach at Abednego, na sina Shadrach at Abednego at Meshach ay pinalulubod sa isang rebolto o sa isang estatwa. Ngunit dahil sila'y malaki ang tiwala sa Diyos ng mga pangyarihan na may likha ng langit at lupa, ay naging tapat po sila. At ang sabi po ng Bible, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. At dahil sa galit po ni Haring Nabucodonosor, ay sila po ay pinatapon sa pugon na matindi po ang init. At dito po sila ay itinapon at nasunog po ang mga nagtapon sa kanila. Ngunit ito pong tatlong ito na tapat sa Diyos ay hindi po nakaranas na sila'y masunog, sapagkat sila'y nananalangin sa panahon ng kanila pagigir doon sa pugon, doon sa apoy. Sila'y nanalangin at hindi po sila pinabayaan ng Panginoon. Sinamahan po sila at ang sabi ng Panginoon, sasamahan ko kayo hanggang sa wakas ng panahon. I'll be with you always. So, pinakikita po ng Diyos, hindi kailanman pinababayaan ang bawat isa sa atin. Kaya't kahit kapag tayo po ay naging tapat, at sabi po ng Panginoon sa Psalm 91, ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanin. Pag sila'y tumawag, laging handa kong sila'y pakinggan, at kung may bilahil, sila'y aking sasakluluhan, at tatamuhin nila, at bibigyan ko pa sila ng mahabang buhay, at ang tatamuhin nila'y pawang kaligtasan. So, pinakikita po ng Diyos na tayo po ay huwag makakalimot, na kaya tayo po ay naging tao dahil sa Diyos. Kung bakit tayo nabubuhay dahil sa gawa rin ng ating Panginoon Yesus. Kung bakit tayo po ay nagkaroon ng lakas, at kung bakit tayo iniingatan ng Diyos, ay gawa ito ng ating Panginoon Yesus. Sapagkat ang Kanya daw po capacity ay ang magmahal sa bawat isa sa atin. Ipinakikita po ng 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sinasabi po ng Panginoon, ang lahat ng kanyang mga pangako at salita ay pwede nating kapitan at panghawakan. Sa panahon ng kagipitan at panahon ng problema at pagsubok, upang hindi tayo maapektuhan. Sapagkat buhay po ang nakataya natin. Kapag ang pagsubok ay dumadating sa buhay natin, ang buhay natin ang nakataya. Kaya't ang sabi ng Panginoon, fix in your eyes and mind
to our Lord Jesus. Ituon po natin. Huwag natin po siyang kalimutan. Sa hirap at ginhawa, siya'y ating laging parangalan. Bigyan lagi natin siya ng panahon na siya po'y ating itaas, siya'y ating purihin, siya'y ating awitan, siya'y ating sambahin. At kung magkaganon, ay hindi ka po pababayaan ng Diyos in times of trouble. Sinasabi po ng Mark chapter 4 verse 35, sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Sinasabi nga po, kung bakit sinasabi ng Panginoong Jesus, huwag kang matakot. Sapagkat ito po yung isang illustration na nangyari sa Biblia, na ang mga lagad po ay sila'y kasama ang Panginoong Jesus at sila'y nagpunta po at pumunta sa isang lugar at sila'y dumaan sa dagat at pagdating sa kalagitnaan ng dagat ay dumating po isang malaking unos, malakas na hangin at malalaking alon at lahat po ng mga lagad ay natakot. Kasama na nila ang Diyos. Nakakatakot. Pero kapag ang takot po ay dumating sa ating puso, sa ating buhay, ang Diyos po ay natutulog. Ngunit, kung ikaw ay nagsisi, nagbalik loob ang nagbalik ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, at ikaw ay tumawag, nagpakumbaba, nagsisi sa iyong mga kasalanan, at ang Panginoon ay iyong tinawag, ikaw ay maliligtas. Sabi ng Roma 10:13. Sapagkat ang bawat isa ng mga lagad ng Panginoon ay naligtas. Hindi tuluyang nalubog ang bangka, kundi sinaway na ng Panginoon ang hangin at ang dagat, at tumigil po sila at nagkaroon po ng kapayapaan ang dagat. At namangha ang mga lagad, at sila'y sumamba sa Panginoong Hesus. Tayo rin, para tumigil ang COVID-19 at hindi tayo maapektuhan, gayahin natin ang mga lagad. Sinamba ang Panginoong Hesus. At sila po ay binigyan natin ang Panginoon ng kapurihan at karangalan. Habang tayo nabubuhay, iingatan tayo ng ating Panginoong Hesus. At hindi po tayo pababayaan. At bibigyan niya tayo ng mahabang buhay. At ang kaligtasan ay ating mararanasan. So, pinakikita po ng ating Panginoong Hesus na sabi po niya sa kanyang mga lagad, hanggang ngayon, wala pa rin kayong pananalig. Nagtaka po ang Lord kung bakit hanggang ngayon wala pa kayong pananampalataya. Bakit tayo po ay hindi pa kumilos? Magsama-sama na po tayo na tayo po'y manalangin sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, upang tayo po'y tulungan ng COVID-19 ang ganitong sitwasyon para hindi na po makumalat at makontrol na po ito ng Panginoon. Ay lapitan na natin siya at magpakumbaba po tayong lahat at magsumamo, manangis, at tayo ay magpakumbaba sa kanyang harapan at tumingin ng awa. At sabi ng Panginoon, hindi ko kayo pababayaan. Sapagkat alam niya na hindi natin kayang gawin ay kayang gawin ng Diyos. So, pinagkikita po ng ating Panginoon Jesus, ano bang unos sa buhay ng tao? Ito po ay mga plano ng Diyos kung bakit niya pinahintulutan po na makapasok ang mga pagsubok sa buhay ng tao at sa ating mundo upang ang tao po ay matutong magbalik loob sa Kanya upang sila pong lahat, tayong lahat, at ang ating mga pamilya ay makasama sa Kanyang kaharian sa muli po niyang pagbabalik. Upang tayo mabuhay ng
ng buhay na walang hanggan ay makamtan natin. At kahit tayo naghihirap dito sa mundo, ay maranasan man natin ang ginhawa ng buhay pagdating sa kaharian ng Diyos. Kaya dear brothers and sisters, upang hindi na po manatili ang unos sa buhay natin at sa ating mundo at sa ating bayan, upang itigil ang COVID-19 ng Panginoon, ay dapat magkaroon tayo ng personal ugnayan sa ating Diyos by the words of God and the power of the Holy Spirit, na dapat maging close tayo ngayon kay Jesus. Sapagkat mananatili po tayo nagtitiis ng mahabang panahon kung ang mga bagyo ay dumarating at ang mga unos na ito ay hindi natin kayang kontrolin at hindi natin kaya pong mapigil. Sapagkat ang sabi ng Diyos ay sa Lucas 18:27, ang hindi nyo kayang gawin ay kayang gawin ng Diyos. So, sa bawat isa sa atin, wala po tayong magagawa. Kaya kailangan po na tayo po lumapit na sa Diyos. Pagsisihan natin ang lahat ng ating kasalanan. I-focus na natin ang ating panahon. I-focus na natin ang ating isipan at ang ating puso ay mapagharian niya at magbigay tayo ng panahon at mag-focus tayo sa ating Panginoon Jesus. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ako lumikha ng langit at lupa, lumikha ng lahat ng bagay, at lahat ng tao sa akin walang mahirap na bagay. Ang sabi po ng Lucas 1:37, sa akin ay walang imposible. At ang sabi po ng Panginoon, sinabi rin po ng Panginoon dito sa Pahayag, sabi po ng Pahayag, ibinakikita po sa bawat isa sa atin na sa kanya pong pagkakasabi sa Pahayag, siya po ang simula at ang wakas na nabubuhay ngayon at magpakailanman. Sabi po ng Pahayag, chapter 1, verse 18. Kaya't itinuturo po ng Diyos, you must trust in the Lord, and the desire of your heart to trust in the Lord, the victorious of your life is on the way. So, pinakikita po ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos ay muling babalik sa atin. At mawawala na po sa atin ang ganitong mga salot. Sapagkat tayo po ay mayroon ng personal na communication, ugnayan, o malalim na ugnayan sa ating Panginoon Jesus. Kaya dear brothers and sisters, ang mga pagsubok ay dumarating. Ang kahirapan, ang sakit at karamdaman, ang mga problema, kapag ang tao po ay nagkakasala sa Diyos. Nakakalimot, nawawala na ng panahon sa Panginoon. Puro po pagbibigay ng panahon sa mundo. Magpayaman, panay ang panahon sa pagninegosyo, sa lahat ng gawain dito sa mundo, na hindi na natin nakikita na mayroong Diyos na nakatunghay, nakamasid sa atin, na naghihintay na siya po ay bigyan ng panahon mo at oras. Ang Diyos na ating Panginoong Jesus naghihintay sa kanyang banal na trono at ang Ama at ang Espiritu ng Diyos ay naghihintay sa atin na tayo po ay laging lumapit sa kanila, magtiwala sa kanilang maasa, sa kanila po humingi ng lahat ng bagay, sapagkat sabi naman ng Panginoon, hindi ko ipagkakait ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, sabi ng Roma 10:11, ay hindi po tayo mapapahiya. At sabi po ng Isaiah 66
o 60 verse 1, liliwanagan ko kayo ng liwanag ni Kristo. At ang sabi po ng Isaiah 66, 11 and 12, tatamasahin nyo ang kasaganaan at bibigyan ko pa kayo't padadalan ng walang katapusan na kasaganaan. Dear brothers and sisters, tunay nga po na lagi tayong magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat siya po ay hindi tayo pababayaan. At patuloy na bigyan natin ng panahon, lapitan lagi siya at tayo po ay huwag makakalimot sa Kanya sapagkat siya ang lumikha ng langit at lupa at lahat ng tao, ang lahat ng bagay ay daragdag po sa atin matapos natin siyang sambahin. Sabi po ng Matthew 6:33, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At ang COVID-19 po ay Kanya pong tatanggalin sa ating mundo, sa ating bansa, sa bawat tao, sa bawat community, sapagkat tayo po ay natutong magbalik loob sa ating Panginoon sa Kristo. Maraming po salamat po. Ito po aking dalangin. Ama, pagpalain mo po sila. Buksan mo po ang kanilang isip at puso upang maunawaan nila ang iyo pong minimiti sa buhay nila. Upang maunawaan nila, Panginoon, ang iyo pong gustong mangyari o pangarap mo o plano mo sa kanila, sa aming lahat ng tao. Kaya, Panginoon, hinihiling po namin na kami po ay bigyan mo po ng lakas. Bigyan mo kami ng karunungan upang kami po ay makapagbigay ng panahon sa iyo. Bigyan mo kami ng desire sa aming puso upang kami tumalikod sa mundong ito ng makasalanan. At sa iyo po kami mag-focus. Panginoon, patawad po sa mga kasalanan na aming nagawa at nananalig kami na kami po ay hindi mo po pababayaan. At ang lahat ng karamdaman ay nagsigaling at ang lahat ng naghihirap ay guminhawa. Ang lahat na nasadlak sa kaguluhan ay nagkaroon ng kapayapaan at kalutasan. Pagpalain kayo ng Panginoong Hesus sa pangalan ni Hesus. Maraming po salamat. Amen.